Ang ikalima at huling Pirates of the Caribbean movie na ang Dead Men Tell No Tales ang astig na Tagalog recap natin ngayong araw mga Juan. Ito ay isang thriller action-adventure film na napalabas sa taong 2017 at siguradong magugustuhan niyong lahat. Kamusta na kayo mga Juan? Mag-relax at mag-enjoy sa ating malupit na palabas at simulan na natin. Ang batang si Henry Turner ay namangka sa karagatan at gamit ang mga batong tinali niya sa paa ay sumisid siya papunta sa sinumpang barko na ang Flying Dutchman. Nang agad na umangat sa ibabaw ng dagat ang Flying Dutchman ay nagpakita sa bata ang ama niyang si Will Turner na ang kapitan ng barko. Ngunit nagalit siya kay Henry sa pagpunta niya roon at sinabihan ang anak na umuwi na. Sumagot ang bata na nakaisip siya ng paraan upang mapalaya ang ama sa sumpa niya at sa Flying Dutchman at ito ay ang trident ni Poseidon. Hindi raw titigil si Henry na mahanap ito sa tulong ni Captain Jack Sparrow subalit sinabihan siya ni Will na imposibleng matagpuan ang trident at tumigil na siyang umasta na isang pirata. Pagkatapos ay pinalubog ng kapitan ang Flying Dutchman pabalik sa ilalim at iniwan niya ang anak sa ibabaw ng karagatan. Makalipas ang 9 na taon, ang mga British Royal Navy sakay ng kanilang Monarch warship ay hinahabol ang isang barko ng mga pirata. Si Henry naman na naging crew ng Monarch ay napansin na ang barkong hinahabol nila ay papunta sa kuweba ng Devil's Triangle. Nagmadaling sinabihan ng binatilyo si Captain Toms na plano ng mga pirata na ipasok ang barko nila sa Devil's Triangle na malamang ay ikakapahamak nilang lahat. Nang hindi pinaniwalaan si Henry ng kapitan ay matapang na tumakbo siya papunta sa manibela ng barko ngunit mabilis na napigilan siya ng mga Royal Marines. Pagkatapos ay pinunit ni Captain Toms ang uniforme niya at kinulong siya sa lower deck kung saan biglang nagkalat ang mga tinabi niyang wanted poster ni Captain Jack. Nagpatuloy na hinabol ng British Royal Navy ang barko ng mga pirata hanggang sa kalaunan ay sinundan nila ito papasok sa kuweba ng Devil's Triangle. Maya-maya ay nakita nila sa di kalayuan ang ghost ship na ang Silent Mary at napansin ng mga crew na wasak na ang barkong hinahabol nila. Dito na mabilis na sinugod ng mga bangkay na crew ng Silent Mary ang mga British Royal Navy ng Monarch at walang awang tinapos silang lahat ng mga ito maliban kay Henry. Ang kapitan naman ng ghost ship na si Salazar ay pinuntahan ng binatilyo sa lower deck at napansin niyang hinahanap nito si Jack. Pinaliwanag ni Captain Salazar kay Henry na sinumpa sila ng Devil's Triangle ng mahabang panahon ng dahil kay Jack at ang kompas niya ang paraan upang makatakas sila sa kuweba. Dahil naman sa kasabihan na ang mga bangkay ay hindi nakakapagsalaysay ng mga kwento ay inatasan niya ang binatilyo na sabihin kay Jack na balang araw ay makakaalis rin sila roon at papatayin nila siya. Sa sunod na eksena sa bayan ng St. Martin ay inanunsyo ni Mayor Dix ang pagbubukas ng bagong Royal Bank ng syudad nila na may pinaka-secure na vault. Habang ang babaeng si Karina Smith na inakusahang mangkukulam dahil sa pagiging astronomer ay nagawang makatakas ng kanyang selda. Ilang saglit nang pinabuksan ni Mayor Dix ang vault ay nakita nila sa loob si Captain Jack Sparrow na natutulog kasama ang asawa ng Mayor. Samantala sina Joshami Gibbs at ang iba pang crew ni Jack ay naghahanda ng nakawin ang vault sa bangko. Kalaunan ay malakas na hinila ng grupo ang vault gamit ang maraming kabayo nila ngunit pati ang buong Royal Bank ay nahila rin ni Gibbs at maging ang kapitan ay nahatak ng mga kabayo nang natali ang paa niya sa lubid. Agad na hinabol sila ng mga Royal Guard subalit sa patuloy na paghila ng mga crew sa bangko ay nahuhulog sa daan ang mga gold coins ng vault. Ilang saglit ay nagawang makaakyat ni Captain Jack sa bubong ng bangko. Nang biglang bumangga ito sa konkretong tulay ay hindi na nakahabol sa kanila ang mga Royal Guard at ang bida ay ligtas na nakatalon sa vault. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Pagkatapos ay nag-regroup sina Jack sa ginagawa nilang barko na ang Dying Doll subalit napansin ng kapitan na isang coin na lang ang natira sa vault. Nasabi naman ni Gibbs at ng mga crew na puro kapalpakan na lang ang mga nagagawa nilang pakikipagsapalaran. Hindi katulad ni Captain Barbosa na naghahari na ngayon sa mga karagatan at nagmamay-ari pa ng maraming barko. Kaya't napagdesisyonan ng mga ito na iwanan na ang kapitan roon. Kalaunan gamit ang kompas ni Jack ay napansin niya sa sarili na nais niyang maglayag sa karagatan sakay ng Black Pearl subalit hindi niya pa rin alam kung paano ito palabasin sa bote. Sa sunod na eksena si Henry ay nagising sa ospital ng St. Martin na nakagapos ang mga kamay. Sapagkat napansin ni Lieutenant Scarfield ang punit sa uniforme niya na isang marka ng pagtatraidor at dahil rito ay plano nilang bitayin siya. Ilang saglit ay nilapitan si Henry ni Karina habang nakadisguise na isang madre at sinabi sa kanya na napag-alaman niyang hinahanap ng binatilyo ang trident ni Poseidon.
Noong sanggol raw ang dalaga ay iniwan sa kanya ng ama niya ang diary ni Galileo Galilei na ang magtuturo sa kanya patungo sa The Map No Man Can Read upang mahanap ang trident, sapagkat naniniwala ang ama niya na siya ang makakahanap ng sandata ni Poseidon. Dahil naman nalalapit na ang blood moon ay mula sa liwanag nito ay mababasa ni Karina sa diary ang mapa. Pagkatapos ay pinakiusapan si Henry ng dalaga na maghanap ng barko upang makapaglayag sila at makuha nila ang trident, pagkatapos ay iniwanan niya ng stick ang binatilyo. Kalaunan ay bumalik roon sina Lieutenant Scarfield at nang tumakbo palayo ang dalaga ay mabilis na nakatakas si Henry ng ospital, ngunit si Karina ay nagawang madakip ng mga Royal Guard. Samantala si Jack na malungkot na naglalakad ay biglang bumagsak sa putikan na kulungan ng mga baboy. Pagkatapos ay umorder siya ng alak sa kalapit na bar at dahil wala siyang ipang babayad ay binigay niya sa bartender ang kanyang compass. Biglang nakaramdam si Jack ng malakas na lindol sa bar habang ang kuweba ng Devil's Triangle ay unti-unting nawawasak dahil sa pagbigay ng bida sa compass. Hindi nagtagal ay tuluyan ng gumuho ang buong Devil's Triangle at sina Captain Salazar at ang mga bangkay na crew niya ay masayang nakalaya na sa kuweba. Subalit paglabas ni Jack sa bar ay agad na nadakip siya ng mga Royal Guard ni Mayor Dix na nakita ni Henry mula sa di kalayuan. Sa sunod na araw ang binatilyo ay nag-disguise na isang bantay upang mapuntahan ng kapitan sa kulungan at mabilis na sinakal siya nito. Pinaliwanag ni Henry sa bida na siya ang anak ni Will at Elizabeth at napunta siya roon upang ipasabi kay Jack ang mensahe mula kay Captain Salazar. Maghihiganti raw siya sa kanya kasama ang mga bangkay na crew nito at ang tanging paraan lang upang mapigilan sila ay ang trident ni Poseidon. Kaya't kailangan ni Jack na tulungan si Henry na mahanap ang sandata at upang maligtas na rin ang ama niya mula sa sumpa ng Flying Dutchman. Kinagabihan habang nakakulong si Karina ay naging pula na ang buwan at gamit ang liwanag nito at ang ruby sa diary ay nalaman niya na ang mga bituin ay magtuturo ng lokasyon ng isang misteryosong isla. Nabasa pa niya sa diary ang mga kataga na to release the power of the sea all must divide. Sa sunod na araw sina Captain Salazar ay walang awang winasak ang isang barko ni Captain Barbosa gamit ang wasak na Silent Mary ship nila. Maya-maya ay makikita si Captain Barbosa na kumakain ng masasarap na pagkain sa cabin niya at nakasuot na ng gintong artipisyal na paa. Ngunit ni-report sa kapitan ng mga crew niya na sina Murtaugh at Mulroy na tatlo sa mga barko nila ay pinalubog ng kapitan na si Salazar at malamang ay plano nitong ubusin ang buong fleet nila. Nagmadaling pumunta si Barbosa sa mangkukulam na si Shansa at sinabi nito sa kanya na alam niyang pupunta siya roon. Pinaliwanag ng mangkukulam na ang kompas ni Jack ay nagtuturo ng mga bagay na pinakaninanais niya, subalit na traidor niya ito nang binigay niya ang kompas sa ibang tao kaya't pinakawalan nito ang pinakakinakatakutan niya at ito ay si Captain Salazar. Dagdag pa ni Shansa na si Jack ay planong hanapin ang trident ni Poseidon upang pigilan ang kapitan. Pagkatapos ay binigay ni Shansa kay Barbosa ang kompas na nagawa niyang makuha sa St. Martin. Sinabihan ng mangkukulam ang kapitan na gamit ito ay matuturo niya kina Salazar ang lokasyon ni Jack nang sa gayon ay maligtas siya at ang yaman niya mula sa kanila. Kinabukasan si Jack ay pupugutan na ng ulo sa publiko gamit ang kanilang guillotine habang si Karina naman ay bibitayin sa kabilang platform. Pero sina Gibbs ay mabilis na winasak ang platform kung nasaan si Jack at kamuntikan pa siyang mapugutan ng ulo habang umiikot ang talim ng guillotine. Ang mga ito pala ay binayaran ni Henry ng mga ginto upang iligtas ang kapitan at matapang na kumalaban siya ng mga Royal Guard sa paligid. Maging ang iba pang mga kasamahan ni Gibbs ay nakipaglaban rin sa mga bantay habang ang lalaki naman ay patuloy na pinasabugan ang platform ng guillotine. Ilang saglit si Karina ay malakas na sinipa ang executioner at ang lalaking si Scrum ay kinalaban ang Royal Guard sa platform na kinaroroonan ng babae. Kalaunan ay tuluyang nawasak ang guillotine at si Captain Jack kasama si Gibbs ay sabay na kumalaban ng ilang Royal Guard sa lugar. Maya-maya ng aksidenteng nahulog ni Scrum si Karina ay mabilis na nasalo siya ni Henry at si Jack ay pinalo sa ulo si Lieutenant Scarfield. Pagkatapos ay ginawang bihag ng kapitan ang dalawa nang nakabalik na sila sa Dying Gull at pinalayag na niya ang kanilang barko sa karagatan upang hanapin ang trident ni Poseidon. Sa sunod na eksena si Lieutenant Scarfield ay lumalabas na kaalyansa pala si Shansa. Pinatawag niya ang mangkukulam upang alamin ang kahulugan ng mga naukit ni Karina sa selda nito dahil nais ng British Empire na makuha ang trident upang maghari sila sa mga karagatan. Ang mangkukulam naman ay sinabihan si Scarfield na sundan nila ang mga bituin na yun. Ilang saglit ay sinabi ni Karina kay Henry ang mga kataga na nabasa niya sa diary at kalaunan ay sinabihan siya ni Jack na ibigay sa kanya ang The Map No Man Can Read dahil hindi niya ito makita sa diary. Nang tumanggi ang dalaga ay binantaan siya ng kapitan na ihuhulog nila si Henry sa dagat kung hindi niya mabibigay ang mapa.
Hindi siya naniwala na ihuhulog talaga nila si Henry, ngunit ang isang crew ay tinulak ang binatilyo sa barko at si Karina ay napilitang sabihin na ang mapnoman Kenreid ay ang mga bituin na magpapakita sa kalangitan at tutulungan niya silang mabasa ito. Pagkatapos ay nakita ng dalaga na hinulog lang pala ni Jack si Henry sa bangka nila. Sa sunod na eksena sina Captain Barbosa sakay ng Queen Anne's Revenge ship ay lumapit sa Silent Mary ship ni Captain Salazar at kalaunan ay biglang umangat ang barko ng mga ito na tila lalamunin ang barko nila. Pero sinabi ni Barbosa kay Salazar na alam niyang hinahanap nila si Jack at mabilis na bumaba sa Queen Anne's Revenge ang karamihan sa mga bangkay na crew nito na kasama siya. Pinaliwanag sa kanya ni Barbosa na plano ni Jack hanapin ang Trident upang mapigilan sila pero matutulungan niya sila na mahanap ang lokasyon ng lalaki. Sumang-ayon sa kanya si Captain Salazar subalit pinatumba nito ang karamihan sa mga crew ni Barbosa at pinasakay sila sa Silent Mary. Sa sunod na araw habang hinahanap ni Barbosa sina Jack sa karagatan gamit ang kompas ay nakwento sa kanya ni Salazar na napakarami niyang napatay na mga pirata noong isa pa siyang pirate hunter ng Spanish Royal Navy. 12-dosenang mga barko ng mga ito ang nawasak nila sakay ng kanilang Silent Mary ship. May mga pirata na sumusuko at nagmamakaawa kina Salazar ngunit walang awang pinagbabaril nila ang lahat ng mga ito. Kalaunan ng barkong Wicked Wench naman ang inatake ng Silent Mary at si Captain Morgan ay biglang natamaan ng bala ng konyo ni Salazar. Bago siya bawian ng buhay ay binigay niya ang kanyang kompas sa binatilyong si Jack bilang ang bagong kapitan ng barko nila. Ilang saglit ay tinuro ng kompas kay Jack sa di kalayuan ang Devil's Triangle at agad na naisipan niyang asarin si Captain Salazar na sumuko na siya sa kanila at hahayaan niya silang mabuhay. Pagkatapos ay nagmadaling pinalayag ng binatilyong kapitan ang Wicked Wench papunta sa kuweba ng Devil's Triangle at sa inis ni Salazar ay galit na pinasunod niya ang Silent Mary kina Jack. Pero nang nakalapit na sina Jack sa kuweba ay mabilis na naghagis sila ng lubid sa malaking bato na nasa tabi upang agad na makaliko sila palayo roon at ang barko ni na Captain Salazar ay dumiretso papasok ng Devil's Triangle. Kalaunan ay malakas na bumangga ang Silent Mary sa mga matatalas na bato ng kuweba na kinasabog ng barko at kinasunog ng lahat ng Spanish Royal Marine crew ni Captain Salazar. Hindi nagtagal ay nahulog siya mula sa barko na agad na kinamatay niya pero dahil sa misteryosong kapangyarihan ng Triangle ay biglang nabuhay ang kapitan bilang isang sinumpang bangkay. Sa sunod na eksena ay nakita na ni Barbosa sa di kalayuan ang barko ni na Jack at maging ang grupo nila ay agad na napansin ang barko ni na Captain Salazar. Naisipan naman ng kapitan na palabasin nila na nagsagawa ang mga crew ng mutiny at habang si Gibbs na ang bagong kapitan ng Dying Gull ay kasama sina Karina at Henry ay namangka sina Jack papunta sa kalapit na isla. Pero napagdesisyonan ng dalaga na lumangoy na lang dahil malamang ay mahahabol sila ni na Salazar sa bangka. Agad na napansin sina Jack ng kalaban at pinarelease niya ang 3 bangkay na pating nila upang tugisin ang 3. Kalaunan ay mabilis na inatake ng mga ito sina Jack at Henry sa bangka at nang nahulog sa tubig ang binatilyo ay nagmadaling hinili siya pabalik ng kapitan bago ito malamon ng pating ni na Salazar. Ilang saglit ay nagsimulang tumakbo sa karagatan sina Captain Salazar at ang mga bangkay na crew niya habang si Karina ay nagawang makarating sa isla. Naisipan naman ni Henry na lumangoy na rin sila papunta sa isla at hinagis niya ang damit niya sa tubig na agad na inatake ng mga pating. Ngunit biglang naipit ang isang paa ni Jack sa butas ng bangka nang tumalon na ang binatilyo sa dagat. Pero agad na naghagis siya ng hook sa bunganga ng pating na umatake sa kanya at malakas na hinila nito ang bangka niya bago pa siya maabutan ni na Captain Salazar. Pagkatapos ay sinakay niya si Henry sa bangka at kalaunan ay malakas na tumalsik silang dalawa sa isla. Galit na hinabol pa rin sila ng mga sinumpang bangkay ng Silent Mary subalit pagtungtong ng isang crew sa isla ay biglang naging abo ito. Si Karina ay natakot kina Salazar at mabilis na tumakbo siya papasok ng gubat kaya't agad na sinundan siya ni na Jack at Henry habang sina Salazar ay naiwan sa pangpang. Pero biglang nahuli ang dalaga sa isang patibong at si Jack ay napansin na ang isla pala ay ang Hangman's Bay ngunit pati sila ni Henry ay nahuli rin sa patibong sa daan. Maya-maya ay hinarap si Jack sa isang kasalan habang sina Karina at Henry ay nakagapos at siya naman ay nakatali ang leeg. Ang nagsagawa pala ng kasal ay ang dating kaibigan ni Jack na si Pig Kelly at yun na raw ang araw upang pagbayaran ng bida ang utang niya sa pagpapakasal sa biyudang kapatid nito na si Beatrice. Samantala si Captain Salazar ay labis na nagalit kina Barbosa dahil sa pagtakas sa kanila ni Jack at habang nakabitin ay isa-isa niya silang tinatapos. Pero ang kapitan ay sinabihan si Salazar na hayaan niya sila na pumunta sa isla at pinapangako niya na dadalhin si Jack sa kanila. Ilang saglit ay agad na pinigilan ni na Captain Barbosa ang kasalan at binaril niya si Pig Kelly na nagdahilan ng pagtakbo ng mga tao roon.
Plano raw ng kapitan na hindi sumunod sa usapan nila ni Salazar at kunin ang trident upang siya na muli ang maghari sa mga karagatan. Pagkatapos ay gamit ang Triton Sword ay sinaksak ni Barbosa ang bote ng Black Pearl sa dibdib ni Jack. Nagmadaling hinagis naman ito ng bida malapit sa dalampasigan at nang lumaki lang ng bahagya ang barko ay hinagis ito ni Barbosa sa dagat at dito na bumalik sa normal na laki ang Black Pearl ship nila. Sa kasalukuyan na yun ang nakita ni Gibbs sa di kalayuan ng barko ng British Royal Navy na ang Essex ship ay agad na pinasa niya ang pagiging kapitan kay Scrum. Nang nadakip na sila ni na Lieutenant Scarfield ay walang awang binugbog nila ang lalaki. Maya-maya nang naglalayag na sina Barbosa sa karagatan ay pinagapos niya sina Henry, Karina at Jack sa mga poste ng layag. Pero kinumbinsi siya ng dalawa na ang mapa na makakapagturo sa Trident ay ang mga bituin sa kalangitan at ang dalaga lang ang makakabasa nito. Kalaunan ay pinatanggal ni Barbosa ang gapos ni Karina at pinahawak sa kanya ang manibela ng barko. Pero napansin ng kapitan ng diary ng dalaga na tila pamilyar sa kanya at nasabi ni Karina na binigay raw ito sa kanya ng ama niya noon. Si Jack naman na narinig ang pag-uusap nila ay biglang naalala na nagkaroon ng kasintahan noon si Barbosa na ang pangalan ay Margaret Smith. Pinaliwanag ni Barbosa na noong namatay si Margaret ay dinala niya ang sanggol sa bahay ampunan at iniwan rito ang diary dahil sa tingin niya ay makakatulong ang ruby nito upang makaluwag ang bata sa buhay paglaki. Pero sinabihan niya si Jack na panatilihin lang nilang sekreto ang tungkol sa kanila ni Karina dahil ikinakahiya niya ang pagiging pirata sa kanyang anak. Samantala sina Gibbs habang nakakulong sa selda ng Essex ship ay naisipan niyang tanggalin ang matalas na kuko ni Scrum upang magamit nila ito sa pagpick ng lock ng selda. Pagkatapos ay gumamit sila ng maliit na bangka upang makatakas sa barko at kalaunan ay nakita nila sa di kalayuan ang Black Pearl. Maya-maya nang napansin rin ni na Lieutenant Scarfield ang barko ni na Barbosa ay agad na pinaghanda niya ang mga crew upang pasabugan sila ng kanilang mga kanyon. Ang kapitan naman ay pinaghanda rin ang mga crew niya sa pag-atake sa British Royal Navy ship pero mabilis na nakalapit rito ang Silent Mary ship ni na Captain Salazar at walang awang winasak nila ang barko ni na Scarfield. Ilang saglit ay malakas na binangga ni na Captain Salazar ang Black Pearl at agad na sumampa siya rito upang hanapin si Jack. Si Henry naman ay nagmadaling tinanggalan ng gapos ang bida at mabilis na tumalon siya sa Black Pearl ngunit galit na hinabol pa rin siya ng kalaban habang tumatakbo sa mga kanyon ng dalawang barko. Samantala si Karina ay nakita na sa kalangitan ang mga bituin na magtuturo sa kanila sa lokasyon ng Trident at sinimulan niya itong sundan. Kalaunan sina Gibbs kasama sina Scrum ay nakaakyat na ng Black Pearl at matapang na kumalaban sila roon ng mga bangkay na crew ng Silent Mary. Maya-maya ay pinaatake ni Salazar kay Jack ang higanteng kahoy na figure ng Silent Mary pero ang bida ay nagawang pasabugan ang ulo nito gamit ang isang kanyon ng barko nila. Sa kasalukuyan na iyon ang mga tauhan ni Captain Barbosa kasama ang mga crew ni Jack ay patuloy na buong lakas na nakikipaglaban sa mga sinumpang crew ni Captain Salazar at ang dalaga ay kinokontrol ang Black Pearl upang sundan ang mga bituin. Hindi nagtagal ay nakita na niya ang misteryosong isla na ang Black Rock Island na nababalot ng hamog habang ang bida ay biglang natulak ng kanyon nila papasok ng St. Mary at galit na inatake pa rin siya roon ni Captain Salazar. Pero nang napansin ng mga kalaban na mas lalong napalapit na sila sa isla ay nagmadaling bumalik ang mga ito sa kanilang barko. Subalit ang kapitan ay mabilis na dinukot si Henry nang malakas na nakadaong sa pangpang ng isla ang dalawang barko at agad na umalis na sila sa lugar. Si Karina naman ay mas lalong nagpursigi na mahanap ang Trident upang maligtas ang binatilyo. Kalaunan ay pagbukang liwayway ng araw ay nakita ni na Jack ang pagkinang ng napakaraming kristal sa buong Black Rock Island. Nang napansin ni Karina na hindi kumikinang ang isang bato sa di kalayuan ay agad na pinuntahan niya ito kasama ang dalawang kapitan at nilagay niya sa bato ang piraso ng ruby na mula sa diary. Dito biglang nahati sa dalawa ang karagatan ng Caribbean at maging ang lupang kinatatayuan ni na Jack ay nahati rin at nahulog sila rito ni Karina. Pero napunta sila sa libingan ni Poseidon kung nasaan ang makapangyarihang Trident at ang bida ay kinuha ang diary na nahulog ng dalaga. Samantala si Captain Salazar ay naisipang sumanib sa katawan ni Henry at mabilis na inatake niya si Jack sa libingan ni Poseidon habang nasa katawan ng binatilyo. Ngunit ang bida ay hindi magawang saktan si Henry at ilang saglit ay nagawang mabunot ni Karina ang Trident ni Poseidon. Subalit agad na kinuha ito ng kalaban sa kanya at malakas na pinatalsik siya. Pagkatapos ay tinanggal na ni Captain Salazar ang katawan niya mula sa katawan ng binatilyo. Habang ang mga bangkay na crew ay nag-aabang sa ilalim ng karagatan ay sinimulang gamitin ni Salazar ang makapangyarihang Trident at kinontrol niya ang dagat upang atakihin si Captain Jack ng maraming beses.
Pero sa patuloy na pag-atake ng kalaban sa bida gamit ang trident ni Poseidon ay biglang na-realize ni Karina at Henry na ang ibig sabihin ng to release the power of the sea all must divide ay kailangan nilang wasakin ang sandata upang mawala ang lahat ng sumpa sa karagatan. Hindi nagtagal ay nagawang masaksak ni Salazar si Jack pero tumama ang trident sa diary at hinawakan ng mahigpit ng bida ang sandata. Si Henry naman ay nagmadaling winasak ang trident ni Poseidon gamit ang espada niya at dito na unti-unting bumalik sa dating anyo sina Captain Salazar at ang lahat ng mga Spanish crew niya. Subalit ang magkabilang parte ng karagatan ng Caribbean ay unti-unti na ring nagsasara at si Captain Barbosa sakay ng angkla ay bumaba roon upang iligtas sina Karina. Agad na tumalon sa angkla ang tatlo at umakyat sila sa kadena papunta sa Black Pearl habang ang grupo ni Captain Salazar ay tumatakbo papunta sa kanila. Ang mga crew ng Black Pearl ay buong lakas na inaangat ang angkla nila ngunit ang kalaban at ang ilang tauhan nito ay nagawang makaakyat sa angkla. Ilang saglit nang biglang nakabitaw si Karina ay mabilis na nahawakan siya ni Barbosa pero na-realize ng dalaga na siya ang kanyang ama nang nakita niya sa kapitan ang tato na katulad sa diary. Subalit nang nakalapit si Salazar kay Karina ay nagmadaling tumalon pababa si Barbosa upang saksakin ito na kinahulog nilang dalawa pati na ng mga crew at nilamon na sila ng karagatan. Nang tuluyan ang nagsarado ang Caribbean Sea ay nagawang maangat ni Gibbs sina Jack pabalik ng Black Pearl. Labis na nalungkot si Karina sa pagkawala ng ama niya at maging ang mga crew ng barko ay nalungkot rin sa pagkamatay ng kapitan. Kalaunan ay binigay ni Jack kay Henry ang diary at binigay ito ng binatilyo kay Karina. Pagkatapos ay napagdesisyonan ng dalaga na dalhin ang apelyidong Barbosa. Sa sunod na eksena sina Henry at Karina ay pumunta sa tabing dagat malapit sa bayan ng Binatilyo at nagkahalikan sila rito. Ilang saglit si Will na nawala na rin ang sumpa ay masayang hinagkan roon ng anak. Maging si Elizabeth Swan ay nagmadaling pumunta sa lugar nang nalaman niyang nakalaya na ang asawa sa Flying Dutchman at nagkahalikan rin sila. Samantala si Jack ay nakita sa di kalayuan ang pagsasama muli ni Will at kalaunan ng alagang unggoy ni Barbosa ay binalik sa kapitan ng Compass. Pagkatapos ay kasama ang mga crew ni Jack ay nagpatuloy silang naglayag sa karagatan ng Caribbean sakay ng Black Pearl. Sa post-credit scene, habang natutulog si Will na katabi si Elizabeth ay biglang pumasok sa silid nila ang nilalang na may anino na tila hawig ni Captain Davy Jones. Nang nagising ang lalaki ay wala siyang nakita sa paligid at inakala niyang panaginip lang iyon. Subalit makikita sa sahig ang mga basang taliptip na naiwan ng nilalang. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.